Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 30, talata 1 hanggang 9. Ang kasuotan ng mga pari. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga bato'y ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral. Magandang-maganda ang borda nito. Tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 39, verse 10 to 18. Kinabitan nila ito ng 4 na lihira ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbongko. Sa ikaliwang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong lihera ay jacinto, agata at amethysta. At sa ikaapat, berylo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ng batong ginagamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at isa ang mga ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinalin nila sa argolya ang tigisang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinalin nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Amen po. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-39 na kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 27. Gumawa rin sila ng 2 singsing at kinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 singsing na ginto at ikinabit sa baba ng tirante. Sa may tahi, sa itaas ng pamigkis ng ephod. Ang singsing ng pektoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng kordong asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa sila ng maluwang na barong kasuson ng ephod. Ito yari sa lanang asul at may suotan ng leeg.
Ang butas ay may tutok para hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tila maliliit na bunga ng granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asul, morado at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng abito para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 39, versikulo 28 hanggang 35. Gayon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na gintong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Ito itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda, at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tulad at mga tuntungang nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing, at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito, at ang luklukan ng awa. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 39, verse 36 to 43. Ang dulang, lahat ng mga sisidlad ni Yaon at ang tinapay na handog, ang dalisay ng kaderero, ang mga ilawan ni Yaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisidlan ni Yaon at ang langis ng pangilawan. At ang damba ng ginto at ang langis ng pangpahid, ang mabangong kamangyan at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda. Ang damba ng tanso at ang pinakasalang tanso, ang pingga at ang lahat ng mga sisidlan ni Yaon, ang hugasan at ang tungtungan, ang mga tabing ng looban ng mga haligi at ang mga tungtungan at ang tabing ng pangpintuang daan ng looban, ang mga panali at ang mga tulos at lahat ng mga kasangkapan sa paglilingkod sa tabernakulo na gamit sa tabernakulo ng kapisanan. Ang may inam na pagkayaring kasuotan na gamit sa pangangasiwa sa dakong banal at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote. Ayon sa lahat na inutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain, at narito, kanilang nagawa na kung paano inuutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at ang pinagbasbasan ni Moises. This is the word of God.